Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong February 24, 2024. Personal na ipinagkaloob ni Mayor Beverly D. Macuja ang tulong pinansyal sa mga kawani ng lokal na pamahalaan na may karamdaman kamakailan. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang mga ito ang unang batch ng beneficiaries ng isinagawang Takbo ng Bayani, Takbo ng mga Kawani, Magkatuwang Tayo Fun Run noong Enero. Ang naturang proyekto ay isang fundraising activity ng LGU kung saan ang nalikom na pondo ay ipagkakaloob sa mga higit na nangangailangang empleyado na may iniindang karamdaman. Mahigit sa 400,000 pesos ang nakalap na halaga mula dito. Bukod sa tulong pinansyal, layunin ng proyekto na maipadama ng mga kawani ang kanilang pagmamahal at malasakit sa kanilang mga katrabaho na itinuturing nilang mga kapamilya. 5 beneficiaries ang tumanggap ng tig 20,000 piso na maaari nilang magamit sa chemotherapy at dialysis procedures. Sila ay napili ayon sa mga itinakdang guidelines at requirements ng committee. Pinag-aaralan at inihahanda na rin ng committee ang ilan pang maaaring maging beneficiaries ng programa at ang mga isasagawang fundraising activities para tuloy-tuloy ang tulong sa mga nangangailangang empleyado. Nakasama ni Mayor sa distribution ng financial assistance sina Vice Mayor Eliza Cruz, mga konsehal at ilang miyembro ng committee. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Humakot ng parangalang Batangas City sa ginanap na 2024 Panata Ko sa Bayan Awards, kaalinsabay ng pagdiriwang ng 73rd founding anniversary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang report. Ginawaran ang lungsod ng Social Welfare and Development Laws Prime Mover at Gawad Serbisyong Masigasig. Nakamit naman ng City Social Welfare and Development Office ang Serbisyong Mapagkalinga Award. Ang nabanggit na mga parangal ay ginawa ng DSWD Region 4A bilang pagkilala at pasasalamat sa mga lokal na pamahalaan, ahensya, pribadong organisasyon, iba't ibang samahan at mga individual na naging katuwang nila sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ang nabanggit na mga parangal ay presenta ni CSWD Officer Yasmin Candava kay Mayor Beverly D. Macuja. Para sa Palakat Weekend News, mula sa ulat ni Rona Indayo Contreras, Gerson Sanchez reporting. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang pagpapasinaya sa newly renovated na silid aklatan ng Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas o CLB noong February 20. Ito ay tinaguriang Learning Resource Center na pakikinabangan ng 1,270 na mag-aaral ng naturang paaralan. Ayon kay CLB librarian na si Maria Isabel Alea, ang naturang aklatan ay katuparan ng kanilang pangarap para sa kanilang mga estudyante. Ito ay mayroong makabagong aklat na nabibilang sa general circulation, Filipiniana section at references. Mayroon din ditong recreational reading materials, audiovisual materials at supplemental reading materials gaya ng mga thesis, research books at dissertations. Bukod sa modernong pasilidad, ito ay may conference room na maaaring gamitin sa mga pagpupulong. May 10 computer sets na magagamit ang mga mag-aaral na may malakas na internet connection. Hinamon ni Mayor D. Macuja ang mga guro na gumawa ng mga paraan upang mahikayat na magbasa ng aklat at bumisita sa aklatan ng kanilang mga mag-aaral. Lubos ang pasasalamat ni CLB College Administrator Dr. Lorna Gapi sa suportang patuloy na ipinagkakaloob ni Mayor D. Macuja sa kanilang paaralan. Nangako siya na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang patuloy ding maitaas ang antas ng kalidad ng edukasyon na kanilang ipinagkakaloob sa mga mag-aaral. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala.
Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinaukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. May 1,800 na EBD High School scholars mula sa mga barangay sa Solid North ang tumanggap ng allowance mula kina Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino kamakailan. Ang bawat isang scholar ay tumanggap ng 3,000 piso na maaari nilang magamit sa mga pangangailangan sa pag-aaral. Sa kanyang mensahe sa mga scholars, pinaalalahanan ni Mayor D. Macuja ang mga estudyante na ingatan at protektahan ang kanilang sarili dahil sa tumataas na bilang ng teenage pregnancy, HIV cases at suicidal attempts sa mga kabataang 15 hanggang 17 taong gulang. Hiniling naman niya sa mga magulang na bantayan at gabayan ng tama ang kanilang mga anak at maglaan ng oras para sa mga ito at sa buong pamilya. Ang scholarship distribution ay pinamahalaan ng Mayor's Action Center o MAC, katuwang ang Office of the City Treasurer's Office. Mula sa ulat ni Marie Villena Luwalhati, Vanessa April Villena, reporting para sa Palacat Weekend News. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang pamimigay ng ID sa mga opisyales ng barangay sa Dumuklay at Maruklap kamakailan. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Liza Perez de los Reyes. May 154 barangay officials ng 16 na upland barangay ang nakatanggap ng barangay ID sa nabanggit na distribution. Ang pamamahagi ay pinangisiwaan ng Public Affairs and Assistance Division sa pamumuno ni Dr. Mean Antinor. Ang barangay ID ay itinuturing na valid ID na maaaring magamit sa iba't ibang transaksyon. Sa mensahe ni Mayor D. Macuja, hiniling niya sa mga barangay officials na tutukan ang mga kabataan sa kanilang lugar upang mabawasan ang kaso ng teenage pregnancy at HIV. Para sa Palacat Weekend News, kasama si Brian Casado, Liza Perez de los Reyes reporting. May 10 dating persons deprived of liberty o PDLs at 20 residente ng lungsod ang nabiyayaan ng NegoCard Project ng Department of Labor and Employment o DOLE noong February 22. Sila ang ikalawang batch ng beneficiaries sa ilalim ng livelihood program ng naturang kagawaran kung saan tinutulungan ang mga walang hanap buhay na magkaroon ng pagkakakitaan. Sa pamamagitan ng nabanggit na proyekto, makakapagsimula ng maliit na negosyo ang mga benepisyaryo. Maliban sa mga food cart na kanilang natanggap, binigyan din sila ng LPG tank na magagamit sa pagluluto. Personal namang iniabot ni Mayor Beverly D. Macuja ang mga mantika, tigli 5 packs ng fishball, squid balls at kikiam, gayon din ang ilan pang gamit sa pagtitinda mula sa pamahalaang lungsod. Hiling niya sa mga benepisyaryo na pagyamanin at ingatan ang mga kagamitang ipinagkaloob sa kanila. Pinayuhan din niya ang mga ito na pairalin ang kalinisan at magkaroon ng disiplina sa pagpapatakbo ng negosyo. Iminungkahi din ni Mayor na maturuan sila ng isang eksperto hinggil sa financial management o paghawak ng pera upang mapalago ang kanilang kikitain mula dito. Nagpaabot ng pasasalamat si DOLE Provincial Director Pradel Metan sa pagtangkilik at implementasyon ng pamahalaang lungsod sa kanilang mga programa. Ipinabatid ni Labor and Employment Officer Salvacion Calalo na mga benepisyaryo ay kinuha ng kagawaran ng Personal Accident Insurance sa GSIS sa loob ng 1 taon. Nag-abot naman si Congressman Marvy Marino ng halagang magagamit ng mga beneficiaries upang maiuwi ang mga NegoCard. Lubos ang pasasalamat ng mga naging benepisyaryo sa proyektong kanilang natanggap.
Ang naturang pamamahagi pinangasiwaan ng Public Employment Service Office o PESO na siya ring tanggapang magsasagawa ng monitoring sa mga beneficiaries. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panunood.